Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Sabah. So welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinas News Channel. At tayo po ay maghahatid na naman ng mga balitang ating nakalap nitong mga nakaraang oras o mga nakaraang araw. At talagang napakainit nga naman po ng ating mga pag-uusapan sa mga oras na ito sapagkat napakainit po sa Senado ngayon sa mga pagdinig sa ating gobyerno. At ganoon din sa mga pagdinig sa mga nasasangkot sa mga issues tungkol sa POGO, tungkol sa mga malalaking nilulutas ngayon ng mga senators natin na challenges ng bansa natin tungkol sa mga tao behind crimes na nangyayari dito sa ating bansa. So sabi po dito sa News 5, ang ating source ngayong araw, sinabi po dito, isiniwalat ni retired police colonel at dating Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO General Manager Royina Garma na si dating Pangulong Rodrigo Duterte umano ang nag-utos sa kanya na pangunahan ang sinasabing Davao model na war on drugs sa bansa. So kung matatandaan po ninyo mga kababayan, ang Davao po ang isa sa pinakamagandang lugar na nasasabi at napag-uusapan dahil ito po ay pinamunuan ng ating former President Rodrigo Roa Duterte nung siya po ay alkalde o mayor ng Bayang Davao. Ngayon po mga kababayan, ito pong si Royina Garma ay tinutukoy si President Rodrigo Duterte or former President Rodrigo Duterte na nag-utos umano sa kanya na gawing Davao model ang war on drugs. Kung ano po yung ginawa nila sa Davao ay gawin din in a national scale. Yun po yung nasasabi po dito. At kung makikinig po kayo ng mga hearing, talagang napakainit ang kanilang balitaktakan. Sa kanyang affidavit, nakasaad na inutusan umano siya ng dating Pangulo na maghanap ng isang opisyal mula sa Philippine National Police na mayroong kakayahang magpatupad ng war on drugs on a national scale. So dito po, malalaman po natin mga kababayan na of course sino po ba yung pinakang in-appoint ng ating former President Rodrigo Duterte na pangunahan ang war on drugs nung itong mga nakaraang taon. Okay, sinabi po dito, the Davao model involves 3 levels of payments or rewards. First is the reward of the suspect is killed if the suspect is killed. Second is the funding of planned operations or complans or co-plans. Third is the refund of operational expenses. So yun po yung mga reward or payments of reward dito po sa war on drugs or Davao model na sinasabi. At bilang karagdagan nga po tungkol po dito kay Garma, sa News 5 pa rin po, sinabi dito, as the congressional inquiry progressed, lawmakers have been unearthing shocking details about the war on drugs. Leonardo's role in the secret parallel police organization was the biggest revelation in the latest congressional hearing. So, opinion, Duterte's drug war, a secret parallel police organization within the PNP. So ito po yung sinabi ni Espinosa sa mga oras na ito. Sa News 5 pa rin, in a bombshell testimony, self-confessed drug lord Kerwin Espinosa on Friday claimed that it was Senator Ronald Bato de la Rosa who ordered him to implicate certain personalities including former Senator Leila de Lima in the illegal drug trade. So, sinabi po ni Espinosa dito na si Bato or si Senator Ronald Bato de la Rosa ang nag-utos po sa kanya na isali si Leila de Lima na naging controversial din or naging issue din, naging usap-usapan noong mga nakaraang panahon dito po sa bansa po natin. At ito po yung sinabi po ni Espinosa na si Bato de la Rosa po or Senator Bato de la Rosa ay kasangkot nga po dito sa pagsangkot naman kay Leila de Lima. So sabi po naman ng kampo ni Leila de Lima, pinag-aaralan pa ng legal team ni dating Senador Attorney Leila de Lima ang susunod na hakbang, partikular na kung isasama nila si Senator Bato de la Rosa sa mga sasampahan nila ng kaso. Kasunod ito ng mga isiniwalat ng self-confessed
drug lord na si Kerwin Espinosa, kung saan si Senator De La Rosa umano ang nag-utos sa kanya na idiin si De Lima sa illegal na droga sa pagdinig ng House Quad Committee nitong Biyernes, October 11 lamang po, kahapon. That's exactly part of the study being laid by the lawyers, kasi yung mga malinaw na pwedeng mga i-file sa ngayon ay yung perjury and subordination of perjury. Sagot ng dating senadora sa kanyang panayam sa Historicon ng One News. Ibinunyag ni Espinosa sa pagdinig sa Kamara na pinilit umano siya ni De La Rosa na umamin na sangkot siya sa droga sa bansa at idawit ang pangalan ni na Peter Lim at De Lima. Pero yung tungkol po sa pagbanggit categorically kay former police chief and now Senator Bato de la Rosa, ngayon lang po yan publicly. Although sa totoo po, naririnig ko na yan, may mga information na ako na it was really then the police chief de la Rosa who coerced certain witnesses including si Kerwin Espinosa. So yan po yung sobrang mga maiinit at nagbabagang mga balita po natin ngayon, mga kababayan. Pero syempre hindi naman po mananahimik si Senator Bato de la Rosa tungkol sa issue na ito, at ito po yung kanyang sagot. According pa rin sa News 5, wala aniyang ideya si dating Philippine National Police Chief at ngayon Senator Bato de la Rosa sa umano'y Davao model na ibinunyag ni dating Philippine Charity and Sweepstakes Office PCSO General Manager Royina Garma sa kanyang affidavit sa pagdinig ng House Quad Committee October 11. Sa salaysay ni Garma, direkta niyang pinangalanan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nag-utos umano sa kanya na pangunahan ng umano'y Davao style ng war on drugs sa buong bansa. Giit pa ni De La Rosa, walang reward system sa mga pulisya gaya ng isiniwalat ni Garma. So yan po yung mga kababayan yung sagot ni Senator Bato de la Rosa na dating Chief of PNP, no? Philippine National Police Chief. At ngayon din po natin alam mga kababayan, as time goes by, habang ang ating mga lawmakers, ang ating mga congressmen and congresswomen at senators ay pinag-uusapan at nililitis ang mga usaping ito, tayo po ay magtiwala at maniwala pa rin sa batas, dahil nakikita ko po mga kababayan na kahit papaano at maraming nagsasabi na ang mga mambabatas natin ay hindi ganoon ka-expert, no, sa pagdating sa mga requirements or pagdating sa mga competencies nila bilang mga lawmakers. Pero ganun pa man, ngayon na-appreciate ko dahil may mga ganitong mga usapin at mga ganitong mga revelation na natatanggap po tayo ngayon. At dyan, pwede po tayong magpasalamat dahil kahit pa paano hindi po pinababayaan ng Diyos ang ating bansa, dahil talagang magbabayad sa kanilang mga kasalanan kung sino man yung dapat magbayad. At kahit anong mangyari, maibubunyag at maibubunyag ang mga sikreto. So ganun pa man mga kababayan, sinabi po dito lastly sa News 5 na aresto na ang Presidential Anti-Organized Crime Commission, PAOCC at Bureau of Immigration ang itinuturing na godfather ng Pogo sa Pilipinas ngayong gabi ng Huwebes, October 10, 2 days ago po. At yan nga po yung mga nakalap natin mga balita mga kababayan dito sa ating channel, at maraming salamat po. Shout out po pala tayo sa mga nag-comment sa mga previous videos po natin. Shout out kay Orcasitas Felipe, shout out kay Clarita Galduen, shout out din po kay Boyles Joffre, Lando Salvador, Brenda Corazon Nebreja, Jaime Perez. So shout out po sa inyo, Expedita Jacama, Mario Clemente, at lahat po sa inyo. Maraming salamat po, and shout out po sa inyong lahat. Kung gusto po ninyong ma-shout out sa mga next videos po natin, at kung gusto po ninyo ng ganitong klaseng content din, i-click nyo na po yung subscribe button at ang ating notification bell para ma-update po kita sa mga susunod na videos natin, kagaya po ng mga maiinit na balita po na inyo narinig po ngayong araw. Once again, this is Pilipinas News Channel. Peace out.